Ayan, hello sa inyo mga best! Happy Friday to everyone! Sa lahat ng mga nakikinig, nanonood ngayon, kumusta kayo? So, kumusta naman ang Friday traffic, no? So, yun talaga lagi yung tinatanong ko kasi alam naman natin na yun yung problema natin kapag Friday. Well, pagkatapos naman ng Friday mga best, syempre, happy weekend na para sa inyo. Para sa amin may pasok kami, kaya walang happy. Char! Strong yan, charot. But anyways, ayan, hello sa inyo mga best. So, DJ Laika Barista na syempre ang inyo napapakinggan, napapanood sa mga oras na ito. And welcome to, yes, The Guest! Taas ng tono. Matapos na yung araw. Pero yung energy natin ang taas-taas pa rin. But anyway, so bilang Friday ngayon, Flashback Friday, no? Mga best, naalala nyo ba yung panahon na kapag nagmumukmuk ka, naiinis ka, o kaya naman ay nagre-request ka kay nanay na may bilihing something for you? Like parang gusto mong, mabili mo naman ako ng ganito, bilang mo naman ako ng comic book na favorite ko, 'di ba? Kasi wala pa masyado talagang, at talagang wala pang digital noon, nung kabataan namin. Charot. At mas lalo nung iba. Yes, magbabanggit pa ng age dyan. So, meron ba kayo mga naalalang ganyan? Kasi ako, ano ba yung naalala ko dati na parang tinuro ko sa nanay ko? Parang Filipino funny comic book yung title yata nun. At ilang beses kong hiniling sa kanya. Pero ang lagi niyang sinasabi, anak, gamitin na lang natin pambili ng pagkain. So, ganun kami kahirap. Charot. Ganun kami kahirap. So, dahil pinag-uusapan na lang din natin mga best, etong call sa comic book na talaga nga namang nakaka-relate ka, no? So, kung isa ka sa mahilig magbasa ng comics, pues, so, para sa'yo, itong guest na artist natin for today's video. Bukod dito, isa rin siyang film director, writer, and a producer renowned for internationally acclaimed movies like First Kosi Third, Bakit Di Mo Sabihin, Will You Be My Ex, and Boys Love, Kumusta Bro the series. So, di ko sure tama ba ang pagkakaano ko. Grabe, ang dami. Ang dami niyang talent. So, sobrang talented ng taong ito. Kaya naman, let us all welcome the Chief Creative Officer of Creation Studios, Direk Real Florido. Hello po! Hello mga best. Grabe, ang kinis na sa personal. Isang magandang hapon. TGIF. Hello, Laika. Ayan, hello sa'yo, Derek. So, una kong gustong sabihin talaga, ang ganda ng balat mo, napaka-poreless mo. Anong skincare natin? Yung ilaw ng ano. Ganda ng booth dito namin, no? Oo, nakakaano. Wag kayo. May instant filter kayo, no? Wag kayo. Nahiya ako. Yung akin parang may lumalabas na chismis dito sa side. But anyways, ayan, kumustahan muna tayo syempre. Ayan, kumusta naman yung biyahe mo papunta dito? Out of town? Pero hindi naman. Out of town? Kasi syempre pag nasa Metro Manila ka, from north to south, out of town na yan. Correct. Yung distance, yung tagal ng biyahe. Sa Quezon City, okay naman. Masaya yung Skyway at this moment. Sanay na, oo. Pero hindi ko lang alam maya-maya. I'm sure nagbi-build up na yung traffic. So, hello sa mga best natin na nakikinig ngayon. Oo. Sa bus, sa jeep, mga nagda-drive. Ayan, sa mga nanonood sa atin sa Facebook Live. Yes. Ayan, so, okay. Taas natin yung microphone ni Derek para mas clear talaga para sa mga best nating nakikinig ngayon sa Facebook Live. So, bago tayo magtanong tungkol dito sa iyong ipopromote, Derek, no? Mag-game muna tayo. Sige, go. Okay. So, sobrang ano lang naman to, dali lang naman ito at ginagawa na rin namin sa mga artists namin na ini-interview rin dito. So, first is, di sinabi yung title. Charot. Okay, game title natin. Name your favorites. Okay, first is favorite food. Kare-kare. Kare-kare. Ay, natakam naman ako. Sarap ng kare-kare. Di ba? Tapos napakaraming, napakalambot ng baka. Tapos napakadaming sitaw. Tapos, yung tuwalya. Ayan. Napakalambot. Yes. Next is favorite color. Green. Why green? It's about life, money, nature. Top of mind, hindi pumapasok sa akin yun. Pero I feel like, pag nakikita ako ng green, parang may renewal, gano'n. Parang masarap sa pakiramdam. Okay. Parang siya, ang positive nung feeling. Yes, positive yung... So sabi mo, top of mind, hindi pumapasok sa'yo yung money. So parang hindi mo na ba siya need kasi meron na? Ay, hindi. Kailangan natin yan. Marami na, gano'n. Oh. Next is favorite comic writer ng Pinas. Siyempre, nandyan si Mars Ravelo. Talagang kinalakihan natin yung mga
ginawa niya ng mga Darna, Mhm. Captain Barbell. Mhm. At also si Carlo Vergara, yung gumawa ng Shaja Saturna. Okay. Yes. Next is favorite comic illustrator ng Pinas. Ayun, actually sila na. Sila din. Na yun, yeah. Next is favorite comic book noong childhood days. Madami. Kasi Mhm. dati, di ba, uso yung brownout. Mm. Wala akong magawa. Uso yung brownout. Although may Game Boy na kami sa bahay, meron kaming Game Gear na Sega, mga family computer, ganyan. Nagbabasa pa rin ako kasi marami kaming mga babasahin sa bahay at marami doong comics na yung nakakalat yung comics sa bahay namin. So, naalala ko lagi yung funny comics. Oh, yan. Yes, Oo. Yun kasi naalala ko din. Tas hindi ko sure kung iba't ibang series ba siya or iba-iba volume. siya. Or parang ganun. Parang sa isang issue nung comics, maraming mga kwento. Oo. Sila Itnok, mga Ayan, ganyan, oo. kung sino-sino. Yes. Planet of the Apes. Oo, mga yan. Sabi mo kanina, di ba, parang andalas kasi ng brownout. So kapag ganyan, parang hilig mo magbasa kasi kami mahihirap. Charot. Biglang mahihirap. Naglalaro lang namin yung parang yung tulo ng kandila, tas bibilugin mo. So, wala lang. Natutuwa lang ako na parang, sabi ko, sana pala naging ano din ako nung bata ako. No? At least, di ba, malapit-lapit naman. Dapat naging sculptor ka eh. From sculptor to DJ. Oh, diba? Ang lapit. Ang lapit. naman. Next is favorite childhood memory. Ako, madami yan. Mhm. Pero sa tingin ko, isa sa mga paborito ko yung nagpaalam ako na pupunta lang kami sa bahay ng kaibigan ko. Tapos? Pero yung bahay pa lang kaibigan ko sa Bulacan pa. So, at age maybe 10 years old, na naka-travel na ako, nakasama yung mga kaibigan ko. So, tumira kami sa bahay nila for a week. Okay. Wala silang kuryente, gasera lang yung gamit namin. Okay. Tapos, pumunta kami sa Sapa, nanghuli kami ng mga isda. Uy, very So refreshing. parang, No? I think, isa yun sa mga memories of summer na hindi ko makakalimutan. Tapos, ang paalam kay mother and father, Makikitulog lang ako sa kaibigan ko. na malapit lang po dito sa Malapit atin. lang, isang sakay lang. Oo. Isang bus pala siya. So, Isang sakay lang, pero yun Yeah. nga lang, di naman tinanong ko ilang oras yung biyahe. oo. Next is, favorite gawin kapag bored? Matulog Mhm. at kumain. Okay. Pag bore ka talaga, Same. kakain ka ng kakain eh. Correct, no? correct. Naghahanap Ngayon, ka ng mangunguya, ganyan. Oo. Ang hirap, 'di ba? Parang sabi ko kapag nasa bahay ka, parang ang hirap kasi alam mo lahat ng nakalatag lang diyan libre. So kapag nasa labas ka, dahil alam mong nagtitipid ka at purita mirasol ka, edi syempre higpit sinturon. Lalo ngayon inflation, 'di ba? Ang mahal-mahal ang mga lahat. Oh. Next is favorite cartoon character. Favorite cartoon character ko, I think si Mickey Mouse. Okay. Kasi lagi kanyang papaalalahanan na magical yung buhay. Why? Bakit magical ang buhay? Yun, Okay, yun dahil kasi sa- yun yung una mong maiisip pag si Mickey Mouse. Na parang kaibigan mo siya. Mhm. Kaibigan Kaibigan mo siya kasi sa amin alaga ko siya. Charot. Alaga namin Hindi, siya. Charot. pwede mo siyang kaibiganin. Okay. Yung mga, parang Pwede hindi naman kagatin pala. yung damit niyo. Oh, pwede naman Hindi pala. kainin yung mga ulam niyo. Next is favorite fashion inspo. Fashion inspiration. Wala eh. Hindi ako masyadong into fashion. Kung ano na yung comfortable ko na suotin, suot ko. So, Okay. hindi ako into fashion so much. Yeah. Okay. Next is favorite motto in life. Favorite motto in life. Ang dami kong naiisip na motto. Pero, I think, ang pinaka lagi kong papaalala sa sarili ko, live one day at a time. Okay. Kasi, minsan, sa sobrang dami mong pangarap, sobrang dami mong gustong gawin, yung parang nagmamadali ka, Correct. pinagkakasya mo lahat sa isang araw. Yeah, na Hindi mo pwede na-enjoy yung moment. Oo, na pwede bang one at a time lang. Oo. Enjoy mo lang bawat isa. Oo. Kasi baka mamaya, meron ka isang pangarap na ganito o gustong gawin ganito, pwede pa pala siyang mas maging maganda kung nag-focus ka lang sa kanya ngayong araw na to. Correct. Parang gano'n. Correct. Saka huwag magmadali. Oo. So, kung ito yung araw ngayon, edi experience mo yung araw, itodo mo. Diba? Oo.
yung live one day at a time kasi hindi naman ibig sabihin nun. Nga ka lang sa isang araw ang buhay. Pero, i-appreciate mo yung lahat. Tao sa paligid mo, nangyayari sa'yo. Kasi baka it might be your last, hindi mo alam. Diba? Okay. It can also be savor the moment. Yes, savor the moment. Okay, so that's it. Yun lang yung mga questions natin for you. So, ito na. Let's proceed tungkol doon sa iyong pinopromote, Direk Real, na Bad Singer and the Akla Assassin. Yeah. So, ayan, excited rin for sure yung mga best nating nanonood ngayon at nakikinig ngayon dito sa iyong ipopromote. So, gusto lang namin tanungin din, kumusta? Busy mo ba ngayon sa mga promotions mo, sa mga guestings mo? Itong comics ko ngayon, Badinger Z and the Akla Assassin, yung title niya. Ngayon, nagpo-promote ako. Sorry, it's not, Badinger Z. Badinger Z, yes. Okay, sorry. Hindi natin na-change, sorry. It's okay. Yes. Kung meron yung video, pwede natin i-check. Ayan! Yan, si Badinger Z, yung nakikita niyo ngayon sa screens. Isa siyang superhero na may rainbow cape. So, malamang alam natin na bading itong si Badinger Z. Mm-hmm. So, ngayon, nirelease ko ito ngayong January lang. Hinati ko sa 4 na issues. So, yung first chapter is already released, pero may 3 pang paparating kasi medyo matagal mag-drawing. Okay. Kwento ko na rin tungkol sino si Badinger Z, no? Isa siyang superhero, superhuman, na merong rainbow cape at tagapagtanggol ng sangkatauhan. So, gusto kong ipakilala siya ngayon sa mga Pilipino. Kasi itong Badinger Z na ito ay parang lagi lang nating naririnig yung salita, di ba? Okay. Pero sa akin, parang dapat may mas magandang meaning to. Hindi siya dapat ginagamit pantokso. So ngayon, pag ginamit yung Badinger Z, superhero na siya. Na yung matatandaan. Superhero na yung matatandaan nila. Correct. So, tungkol siya sa isang teenager na si Ading, na isang estudyante sa isang military school. Binubuli siya doon. One summer, nung umuwi siya sa kanila, sabi niya, ayoko nang bumalik doon. Kasi pinilit lang siya nung tatay niya na umampun sa kanya na pumasok sa military school. Kasi nga, is different, parang lalamya-lamya. Alam mo na meron ng mga characteristics ng isang teenager na lumalaking bading. Pero ayaw ng tatay niya. So siya din, medyo nahihiya siya sa sarili. And then, na-discover niya one night yung Z particle. So, yun yung nag-transform sa kanya na maging si Badinger Z. Kaya siya Badinger Z. Yes. Ano tong Z particle? Galing ito sa planeta niya. Nandun sa book. Okay, In-explain sa book na ito ay galing sa kanyang planeta na Planet Zeta. Okay. Kasi taga dun talaga siya. Okay. Ayan. Okay. Yeah. My next question is, paano nabuo ang Creation Studios? Okay. So, yung Creation Studios is our company. It's a multimedia production company. Originally, gumagawa kami ng mga pelikula, series, meron kaming artist management, gumagawa rin kami ng live events and concerts. So, yun yung focus ng company. Okay. 10 years ago, we started with my team, si Sir RJ Agustin, our CEO, and si Sir John Berzosa. Meron na kaming team before. 10 years ago na namin ito ginagawa. But Creation Studios naman, recently, is a merger of 2 companies. Yung old company namin and another company nagsama. So now, we call it Creation Studios. Okay. So, Badinger Z is now under Creation Studios. Kasi they got the license for the superhero comic book. Okay. Yeah. So, hindi lang talaga, ito yung pinagkakaabalahan mo. Yes, So, may mga artist din kayo. So, yes. I guess dapat natin silang i-guess. Yes, dadali sa mga natin susunod dito, na pagkakataon, no? And tungkol pa rin syempre sa iyong bad singer, Badinger Z. Ba't naman kasi... Parang dapat nga bad singer siya, hindi siya marunong kumanta. Ilalagay ko yan. Badinger Z. Paano mo ito kinonceptualize? And okay. sino yung inspiration mo? Sige, nung college ako sa pamantasan ng lungsod ng Maynila, meron akong theater group. Meron kaming play with the same title, Badinger Z. Pero ito ay loosely based lang from that. Yung original play na yon ng grupo ko is written by Romel de la Cruz and Byron Baronuevo.
So, the same yung concept, kaya lang yung sa story na yun ng play, dalawa yung character na nagiging Badingers. So, in-update ko siya, kinuha ko yung story, and nire-write ko siya, and then, I made it into a comic book. So, yun yung inspiration. Okay. Yes. Buti hindi sila parang nag-ask na parang, wait, ginamit natin yan before, bakit? Hindi naman, pinaalam ko naman sa kanila. Na ganun lang. Yes, so, inano nila sa akin. Parang, pinaubayan na nila sa akin si Badingers. Okay. Alagaan ko, ako na yung magpalago. Kasi I think that time, syempre mga estudyante kami. And right now, iba-iba na rin ng ginagawa sa buhay. So, natutuwa ako kasi ang laki ng trust nila sa akin. Kumbaga parang hindi na sila parang nakaramdam na wait lang, baka mamaya kung saan lang niya gamitin tong namin, yung concept namin. And then my next question is, sa lahat ng talent na meron ka, bakit ito yung mo? Kumbaga parang yung pagsusulat ng comics yung nakahiligan mo. Kumbaga, ito ba yung naging focus First time mo? ko ito. So this is my very first comic book. Debut comic book. And yung vision ko naman sa paggawa ng comic book, marami pa siyang pwedeng puntahan. Pero kakaiba siya sa lahat ng ginagawa ko. Kasi nag-umpisa ako sa television, magsulat ng mga scripts for non-scripted shows and scripted show as well, mga narrative. Nag-direct ako. Then, nag-direct ako ng commercial, nag-direct ako ng mahabang pelikula, full-length film. So, yung disiplina ko sa kung paano magsulat, kahit gaano siya kahaba, kung 5 seconds lang siya na kwento or 2 hours, na-apply ko siya. Pero, syempre, dito, meron akong collaborator Meron akong illustrator. So, parang somehow yung nagagamit ko yung pagiging writer ko at pagiging director ko at the same time. Kasi, susulat ko yung buong kwento, isusulat ko kung ano ilalabas sa bawat page at bawat panel o bawat kahon na makikita mo. Sinusulat ko lahat yun. Description, ano makikita mo dun sa kahon, ano itsura nila. Minsan, ang term ko pa nga parang pang pelikula kasi yung shot na ganito, sinusulat ko yan. So, nakatulong siya kasi mas na-explain ko doon sa illustrators, nakatulong ko kung paano talaga mas maging buo yung kwento. So, yung illustrators ko, taga Cebu, si Alfred Goloroza, napaka-talented na Cebuano, at tinulungan din siya ng isa namang Dabawenyo na si Jermaine Tulbo. So, buong Pilipinas kami, di ba? Ganyang klase. So, hindi lang siya nagmula sa akin. May mga collaborators din ako na ibang artist. Wow. So, hindi lang ikaw. Kumbaga parang nakakatulong ka rin sa iba. Yes. At ma-showcase din yung talent nila. Yeah. Of course. At kanina nabanggit mo, so bago kami mag-live, nabanggit ni Direk na mamaya meron daw siyang ipapabasa sa akin. So, sige. Kung paano ko daw siya bigyan ng atake at kung ano daw yung pagkakaintindi ko dito sa, part lang siya, no, Direk? Tama ba? Yes, part lang siya. Part lang siya. Isang page, isang eksena dun sa comic book. Para lang mas ma-explain natin better. So, si Badingers, kapag nagiging superhero siya, gay lingo yung salita niya. Ayun, oo. Hindi normal. So, may mga gay lingo na linya sa comic book. Mamaya explain ko kung bakit. Okay, pero, sure. Para lang masaya, gusto kong basahin mo yung line. Okay. Sabi ko, excited ako dito. Gusto ko ma-experience. Sabi niya, dapat with talaga, energy, drama, and dance steps. Yes. Dance steps. with choreo. Gusto kong basahin mo siya. At, okay. Sabihin mo kung ano ang ibig sabihin. Okay, Direk. Or hulaan mo na lang. Okay, Direk. G. Tawa agad. Wala pa man. Okay. 3, 2, 1. Ako na rin yung nag-direct sa sarili ko, di ba? Action! Go, Direk. I-direct mo nga ako, Direk. 3, 2, 1, action! Hello, Rakla! Welcome, Rotandanes! Mua-mua! Akechiwa si Eggy! Nyosok Nakshi Bells! Nakshi Bells. Oh my God! Pure talaga siya, gay-lingo siya. Pero, so kung ano yung pagkakaintindi ko, Direk. Yes, So, hello, Akla, welcome, Rotandanes, mua-mua, at Akechiwa si Eggy, Nyosok Nakshi Bells. So, nagpakilala siya. Tama ba, Direk? So, hello, sabi niya, welcome. Yung Rotonda. Welcome lang. Welcome lang siya. Okay. Kasi welcome Rotonda.
Oh my God. Alam ni EXO. Oo nga, nadadaanan ko yun, di ba? Oy, nag-loading siya. Aketshiwa si Eggy. Ayan. Nandito na ako. Parang ganon. Ako si Iggy. Ako si Ige. Ayan. Nyosok Nakshibels. Papasok na ako. Pinapapasok niya si Ading. Okay. Yung Pasok arrow ka, pala. anak. Ayan. So, doon lang ako po tumama. Pasok na. Nakshibels. Pasok ka na, Nak. Oo. Thanks, Direk. Yeah. So, Cute. may mga ganitong mga linya dun sa book. Apart from nature siya nung character, ang intention ko din kasi ay para sa mga makakabasa kasi it's a superhero comic book na kung hindi nyo maintindihan, magtanong kayo sa isang gay na kaibigan or kakilala and it can start a conversation. Baka mas maintindihan mo siya kung anong pinagdadaanan niya. Kasi in our society naman, sinasabi lang natin na tanggap naman namin kayong mga bading. Pero sa totoo, may pero. Pero kasi, ay sayang. May mga ganyan eh. So parang, ang intention ko is mas maintindihan. Kasi naniniwala ako na bilang tao, mas maintindihan natin yung isa't isa kung nag-uusap tayo. And sana through this comic book, kung may makabasa, makabili, hindi nila naiintindihan, tanungin nila yung kakilala nila. Or kasama sa work, or kahit sino na medyo acquainted sila, it can start something. Baka pwede rin love. Di natin masabi. So, di ba? Hindi ka sure. Diba? Tsaka ayan, communication. Kumbaga parang mag-start ka ng conversation sa kanya na parang, parang tulad doon. Bakit siya wala ka protondalis? Okay. So, ang creative, diba? Parang, sabi ko, iba rin talaga. Parang sabi ko nga, minsan gusto ko rin matutunan yung mga gay lingo na yan. Diba? But anyways, thank you so much, Direk. Thank you, Salamat Laika. sa information na yan. At sa mga best nating nanonood at nakikinig, no? So, again, Direk, promote mo na. Saan ba nila pwede ito mabili, ma-avail, ma-download? Yes. Mga best, kung gusto ninyo ng copy, at sana bumili kayo kasi mura lang siya. It's just 149 pesos per comic book. Hindi lang siya basta comic book kasi artwork talaga siya ng artist. So, bumibili kayo ng art piece. Hindi nyo alam, baka one day mahal na siya, di ba? Correct. Pwede kayong pumunta sa Badingerz on Facebook. Hanapin nyo lang yung @Badingerz. So, meron yan sa Facebook and Instagram. At nandoon yung link kung saan mo pwedeng bilhin. And sa February 10 and 11 naman, ayan, pwede yung scan yan. Scan to reserve copy. Kita nyo yung ayan, pa-flash na lang ulit para dun sa mga nanonood. Ayan. On February 10 and 11 naman ay nandoon kami sa Comiket Quezon City sa Centris. Sa Centris ito along EDSA near Quezon Avenue. Yan. Punta kayo doon kasi napakaraming mga artists na nagbebenta ng mga art nila or ng mga comic books nila. Ang dami nagbebenta ng comic books nila. At kasama na dyan. At kasama dyan ang Badingerz. So, sana makita-kita po tayo doon. Pupunta ako doon at kung may chance makita kayo, pwede rin po ako mag-sign ng comic book. Ayun. So, supportahan natin ang gawang Pilipino. Yan So, wag lang tayo manghingi ng libre. Kahit mga kaibigan, kakilala. Natatawa yung mga kasama ni Direk Real dito. So, mukhang meron na yatang mga nanghingi lang ng link. Baka naman pwede namang libre na lang. So, wag naman ganun. Hindi rin naman sobrang pricey siya. Supportahan naman natin, di ba? Yung kapwa natin Pinoy sa kanila. At saka art nga itong bibilin natin, no? So, ako din, isusupport ko yan, Direk. Wow, thank you, Laika. Of course. So, ako talaga, nagsusupport ako ng mga ganyan. So, mga 100 pieces daw. Si Laika daw. Extra na pala tayo, Direk. Extra na. Anyways, thank you so much, Direk. Yes, Laika na sold out kami dun sa una naming Comiket. So, wow, sana congratulations. Sa next, pumunta kayo, magkita-kita tayo. Ayan. O lapit lang, sa may Centris lang sa Q-Out. Yes. Ayan. Thank you so much, Direk. Sana nag-enjoy ka. Thank you for your time. Thank you, mga best. Salamat. Ayan. Maraming salamat, mga best. And happy Friday sa inyong lahat. Muli, nakasama niyo po si DJ Laika Barista at si Direk Real Florido. Thank you so much, everyone. Happy weekend. Enjoy the rest of your weekend, mga best.